Okay. Sige, i-address natin to, no? Clarifications doon sa financial reaction natin na vlog, no? Sabi niya, hindi totoo. Sabi nila, hindi totoo na kailangan mo ng karne sa buhay. That is number one truth. Sabi nung in-interview ni RDR pagdating sa pagkain. So, number one truth daw na hindi kailangan ng karne sa buhay. So, hindi, ano yun, no? Hindi, that's not the truth. Maraming essential nutrients, no? Ang nawawala kapag tinanggal mo ang meat sa diet mo. So, maraming nutrients ang nasa karne na wala sa vegetable at wala sa prutas. So, hindi katotohanan sabihin na hindi natin kailangan ng karne. Kasi nga, may mga nutrients na nasa karne na wala sa vegetables at wala sa prutas. These are vitamin B12, hemi-iron, vitamin D3, omega-3, CoQ10, taurine, choline, creatine, carnosine, at zinc. These are essential nutrients sa katawan natin na kailangan ng katawan natin na wala sa vegetable. Therefore, hindi totoo to say na hindi natin kailangan ng karne. Okay? So, hindi yun totoo. So, sabi, kaya po nag-shift ang mga professional athletes, no? From meat-based diet to plant-based diet dahil tumataas daw yung energy level ng mga yon. Tumataas yung strength, tumataas yung resistensya. Galing yan sa Game Changers na documentary na dinebunk na. Okay? Dinebunk na yung Game Changers na yan. Sila Arnold Schwarzenegger, etc. So, sige. Pero, fokusan natin yung sinabi ni Doc o ni dietitian, kung sino man yun. Tumataas daw yung energy level, tumataas daw yung strength nila, tumataas daw yung resistensya nila kapag nagpa-plant-based sila. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun kung hindi ka kakain ng karne? Di ba? Yung energy, kailangan ng vitamin B12, kailangan ng hemi-iron, kailangan ng CoQ10, kailangan ng creatine for the energy. Wala nga yun sa gulay eh. For strength na sinasabi niya, kailangan ng hemi-iron, kailangan ng omega-3, kailangan ng creatine, kailangan ng choline for the strength. Wala nga sa gulay yun. For the strong immunity na sinasabi niya, kailangan ng vitamin B12, kailangan ng vitamin D, kailangan ng zinc, kailangan ng hemi-iron, kailangan ng omega-3. So, paano lumalakas yung mga atleta na sinasabi niya kung wala yung mga yon? Diba? Wala nga yun sa vegetable, wala nga yun sa prutas eh. Nasa meat yun eh. So, ang totoo, kaya lumalakas, kuno, no, yung mga yon, is hindi because of the vegetables, hindi because of the fruit. Because of the fortification and because of the supplementation. So, dahil nga yung halaman na kinakain nila, dahil nga yung prutas na kinakain nila, wala yung mga essential nutrients na binanggit ko. What they do is they fortify yung mga pagkain, no? Yung gulay o yung mga process na mga pagkain. Yung mga fake meat dyan, fino-fortify nila. So they are fortifying foods para mailagay, maidagdag yung mga nawawalang nutrients na sinabi ko kanina. So that's what they do. Kasi alam nila na wala yung mga nutrients na yun eh. Kaya nga they fortify. And if they cannot fortify, if hindi nila maidagdag, they create a supplement para doon kukunin yung mga nawawalang nutrients sa karne. Bakit hindi na lang kayo kumain ng karne? Of course, ibang topic na yon, no? Yung environment, yung pro-animals, etc. Ibang usapan na yon. Pero ang bottom line, alam nila, kaya nga may fortification, kaya nga may supplementation, alam nila na kulang, na wala yung mga sinabi ko kanina. Wala yon sa gulay, wala yon sa prutas. Hence, the fortification and supplementation. So, hindi totoo na tumataas, no, yung level ng energy, strength, and resistensya nila for doing plant-based. Because there are a lot, no, binanggit ko na kanina, there are a lot of nutrients na wala sa plants. So, hindi totoo yun. Diba? Sabi dun sa usapan, kaya mong maging malakas pa rin kahit puro gulay lang kinakain mo? Tanong ni RDR. Hindi lang kaya, sabi ni Doc, o kung sino man yun. Optimal yung iyong health. Pinaka-healthy mo na pwedeng maging pag kumain ka ng plant-based, whole foods, maaabot mo yun. So, ang pagkain ng gulay, historically speaking, it's not meant for optimal health. It's meant for survival. So, during times na hindi ka makakakain ng karne, during times na hindi ka makakain ng meat, egg, seafood,
doon pumapasok sa picture bilang omnivore tayo. Doon pumapasok sa picture yung, sige na, in the meantime, kain ka muna ng gulay. So gulay and fruits, no, are basically survival food. It's not meant for optimal health. Bakit? Kasi nga, hindi nga lahat ng nutrients nandun. Kababanggit ko lang kanina. Yung 10 na binanggit ko, wala doon. So you cannot be optimally healthy if you are nutrient deficient. If wala yung vitamin B12, vitamin D, blah, 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 nung pinagbabanggit ko. Pag wala yon, you can never be optimally healthy. So, hindi totoo na naman, no, pinaka-healthy mo magiging kapag ka nag-plant-based ka. Paano ka magiging pinaka-healthy? Kulang ka nga sa nutrients, di ba? Especially kung whole food. Kasi kung whole food yan, kung kangkong lang, patatas lang, etc., wala nga yung creatine, wala yung choline, wala yung taurine, wala yung CoQ10 o whatever. Wala nga yung mga yon. So kung whole food mo lang kukunin yun, wala. Hindi mo makukuha. Nakukuha nila yung mga nawawala na essential nutrients sa pamamagitan ng fortification at supplementation. Something na hindi natin gagawin kung kumakain lang tayo ng tama. Hindi mo kailangan gawin. So, yun. Sabi nila sa usapan lang. Misconception na marami, sabi ni RDR. Ang plant-based diet is more on fiber lang and carbohydrates. Sabi ni Doc. That's right. Remember, yung nutrients na kinukuha ng baka para magkaroon siya ng protein, para magkaroon siya ng kung ano pang mga nutrients na nakukuha sa meat, saan ba niya kinukuha? Kinukuha niya sa plants. Parang dumaan muna sa baka yung pagkain, tsaka natin kakainin. Secondary source ng nutrients yon. We have to go direct to the source para mag-benefit yung katawan natin. If you go direct to the source, which is whole, basically, if you go direct to the source, wala nga yung nutrients na sinasabi ko kanina. Okay? Pag you go direct to the source, kung ano yung kinakain ng baka, yung damo mismo. Pag ninatak mo yung damo, kahit na ngatain mo lahat ng damo dyan, kahit ngatain mo lahat, lunukin mo lahat, hindi pa natin pinag-uusapan yung physiological reality that we are not a ruminant animal. We are a non-ruminant animal. Huwag na natin pag-usapan yun. Huwag muna. Focus muna tayo doon sa video niya. Kahit ngatain mo lahat ng damo, ng hinangata ng baka, ng kalabaw, hindi yan magiging enough. Hindi magbe-benefit yung katawan mo simply because you are not consuming essential nutrients. Such as, yung binanggit ko, vitamin B12, hemi iron, vitamin D, particularly D3, omega-3, CoQ10, taurine, choline, creatine, carnosine, zinc. Kahit ubusin mo pa yung 1 hektarya ng damo, hindi mo makukuha yon. Utot lang ang makukuha mo, mabantot na utot ang makukuha mo. Pero other than that, wala. Kailangan mo ng fortification at supplementation, which is something na hindi mo gagawin kung kumakain ka ng karne. Okay? I hope na klaro ko yan.